And so, good day everyone. This is January Matural from BSIT NS2A. So, ngayon tuturuan ko kayo paano mag-download ng Windows Server 2008 and kung paano mag-set up. Um, kasama na yung server installation, setting ng password and yung requirements ng Active Directory, installation ng domain controller, and installation din ng DNS. So, before tayo mag-start, punta tayo dito sa virtualbox.org para sa ating virtual box or sa virtual machine na ating gagamitin. So, dito, pipili lang tayo sa mga list na to kung ano yung OS natin ginagamit. So, in my case, gumagamit ako ng Windows host. So, after nating pindutin yan, madadirect na tayo dun sa download ng file. And then, after naman natin mag-download ng VirtualBox, pupunta tayo dito sa archive.org para mag-download ng ISO file ng ating Windows Server 2008. So, ito lang. I-click lang natin itong ISO image and then magpo-proceed na siya sa download. So, after natin ma-download ang dalawang yon, i-open na natin ang ating Oracle VirtualBox Manager. So, dito, i-click lang natin itong New. And then ang ating virtual machine name, Activity1, tapos natin siya, Activity1, Windows Server 2008. Yan. So, dito sa ating ISO image, hanapin lang natin yung file na dinownload natin kanina. So, in my case, nandito na agad siya. And then, uncheck natin yung proceed with unattended installation. For the OS, gumagamit tayo ng Windows. And then, ito, okay na to. And then, click natin yung finish. So, after natin maklik yung finish button, isa-start na natin agad tong sinetup natin na Windows Server 2008. So, click lang natin yung start. Ayan, naglo-loading pa siya. Wait lang natin. Ayan. So, yung pagda-download or pag-install ng Windows Server 2008 is medyo magte-take siya ng ilang minuto or what? Medyo may katagalan din. Ayan. So, dito wala tayong babaguhin. Click lang natin next. And then, click natin install now. Ayan. Click lang natin yung next. Accept the license terms. Just click on this one. Custom advance. Click lang natin tong next. Ayan. So, dito, medyo magte-take siya ng ilang minuto. Dala ng maraming steps and maraming files na kukunin. So, babalikan natin to after natin ma-download tong lahat ng file. So, and so, ngayon tapusin natin yung installation. Ito na yung nag-appear. Completing the installation. So, wait lang natin siya.
And so after na mag-loading, may lumabas na ganitong note. And just click on OK. So for the administrator, lalagay tayo ng password. Lagay natin admin 123 and then click on next. So add admin 12345 and so na-change na natin yung password. Click on OK. Then prepare na yung desktop. So after mag-prepare na ang desktop or matapos ang loading na ito, may lalabas na window. Yan. Ito, configuration task. So dito na natin babaguhin yung ating IP, ang ating Active Directory, yung domain controller, pati yung DNS. So, yan. So, magsa-start muna tayo sa ating IP. Tayo sa configure networking. And click lang natin siya. Properties. So, dito tayo. Local area, properties. And then yung IPv4. And so, properties ulit. Ito set natin. I-configure natin yung IP address. So, use the following IP address. Then, lagay tayo ng IP address natin. Sample natin is 10. 0. 215. And then, for the subnet mask, we have 255, 255, 255, and then 0. For the default gateway, maglalagay tayo ng 10, 0, 2, and then 2. Dito sa DNS, preferred natin na DNS server is 127, 0, 0, 1. For the alternative, all art alternate. We have 0, 8, 8, 8. Ayan, so okay lang na din siya. And after nun, nakaset na siya. So kung i-check natin ulit yung properties, IPv4 is nakalagay na yung sinetup natin kanina. Ayan, so click on OK, close. So close na natin ito. And so for the next naman is configuration ng task. So select Active Directory. Add rows. And next, Active Directory Domain Services. And Cord Features.
add required features. Then next, next function. Then install. Loading lang siya. And after nyan is i-close lang natin siya. Close lang natin. Then close. For the start, we'll bilan natin the CPRMO. Then click next. Next. Then create a new domain for us. Lalagay natin. Next. Lalagay natin. Um, natin div that add and that local. And then next lang natin. Wait lang natin siya mag-loading. Dito, hindi natin R2. Select one of those 2008 R2 and then next. And DNS server. Naka-next, naka-yes lang siya. Yes. And so, next lang natin siya ng next. Password. Admin. Admin. Debug on completion. And after natin ma-setup yung kinonfigure natin kanina. And so mag-load na lang ulit yung screen after ma-reboot. Then after nun is maglalagin ulit tayo sa user account which is yung administrator. And then okay na. Tapos na natin yung ating installation ng Windows Server 2008 R2. Yan. So wait lang natin ng sandali.
press Control Alt Delete. So, input keyboard. Lagi lang tayo. Admin 1. Yan. So, after natin ma-setup lahat ng yun, and tapos na tayo sa ating installation ng Windows Server 2008. Yan. So, close na natin siya. Yan. So, tapos na yung next lang natin. Then, that's all. Thank you for watching.